Tuloy ang nakaplanong inspeksyon ng International Atomic Energy Agency o IAEA sa Iran sa kabila ng magkakasalungat na pahayag mula sa Washington at Tehran ukol sa mga napagkasunduan sa unang round ng negosasyon sa Switzerland noong linggo. Ayon kay IAEA Director General Rafael Grossi, malinaw na nakasaad sa Memorandum of Understanding o MOU na nilagdaan ng mga Pangulo ng Estados Unidos at Iran na ang mga aktibidad na may kaugnayan sa nuclear materials at mga pasilidad ay sasailalim sa pangangasiwa ng IAEA. Fundamental thing I would like to remind you and draw your attention to is that there has been a memorandum of understanding signed by both presidents. Binigyan diin ni Grossi na ang kasunduan ay hindi lamang isang politikal na pahayag kundi isang dokumentong may tiyak na mga probisyon na dapat tuparin ng magkabilang panig. This has been signed, has been agreed. Paragraph 8 of this Memorandum of Understanding says explicitly that the nuclear activities that are going to be carried out with regards to the nuclear material facilities and will be supervised by the IAEA in all letters. Paliwanag pa niya, bagamat may mga nagaganap na war of words o palitan ng mga pahayag sa pagitan ng Estados Unidos at Iran, nananatiling nakabatay ang IAEA sa nakasaad sa kasunduan. Ayon sa MOU, ang paghahalo o pagpapababa ng antas ng enriched uranium ng Iran ay isasagawa sa ilalim ng supervision ng IAEA habang nagpapatuloy ang negosasyon para sa pinal na kasunduan sa loob ng 60 araw. So we will be working on the modalities, dates, procedures, places very soon. The inspections will indeed take place. Subalit mariing tinutulan ito ng Iran. Ayon kay Iranian Deputy Foreign Minister Kazim Garibabadi, ang pagbibigay ng access sa mga nasirang nuclear facility at mga nuclear materials ng bansa ay tatalakayin lamang sa ilalim ng pinal na kasunduan kasama ang Estados Unidos at kapag naipatupad na ang pag-aalis ng mga sanctions. Sa isang pahayag, giit ni Garibabadi na hindi maaaring gamitin ang media noise upang palabasing na pagkasunduan na ang isang bagay na hindi naman umano formal na naaprubahan ng Tehran. Nauna na rin sinabi ni Iran Foreign Minister spokesman Ismail Baqei na wala pang detalyadong pag-uusap tungkol sa pagpapabalik ng mga inspektor at wala ring plano ang Iran na bigyan ng access ang IAEA sa mga pasilidad na binomba ng Estados Unidos at Israel. ما نه دیداری با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشتیم و نه برنامه‌ای برای بازرسی آژانس از تأسیسات هسته‌ای آسیب دیده ایران ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی داریم. اساساً Samantala, pinabulaanan naman ni Trump ang pahayag ng Tehran at binatikos ang pagtanggi nito sa mga bagay na umano'y na pag-usapan na ng dalawang panig. Giit pa nito, pumayag na ang Iran sa nuclear inspection at nagbabala na kung aatras ito sa usapan ay agad niyang ipatitigil ang nagpapatuloy na negosasyon. They're wrong. They know they're wrong. They told us inside and we have it down 100% inspections. And if they were right, I'd cancel the meetings right now. Patuloy na tinutulan ng Estados Unidos ang pagpapatuloy ng nuclear program ng Iran. Sa kabila ng magkasulungat na pahayag ng dalawang panig, nilinaw ni Trump na maayos ang takbo ng mga negosasyon at naniniwala siyang mapipigilan ang pagbuo ng Iran ng nuclear weapons. And now we're leaving Iran with no Navy, no Air Force, no anti-aircraft, no missile capability, no nuclear program. We're leaving them without any nuclear capacity, and they've agreed to that, and we're getting along quite well. Sa kasalukuyan, nakatuon ang mga susunod na pag-uusap sa paglilinaw ng mga detalye ng nuclear program ng Iran.
ang kapalaran ng mga nakaimbak na enriched uranium at ang mga kondisyon para sa pag-aalis ng mga sanctions. Inaasahang magpapatuloy sa susunod na linggo ang pag-uusap ng mga kinatawan ng dalawang bansa sa layuning makabuo ng pinal na kasunduan para sa pangmatagalang kapayapaan sa gitnang silangan. Jack Del Campo, humahataw sa balita ngayon.